Magandang gabi sa lahat. Welcome ang lahat sa pagpupulong ngayong gabi ng United Parañaque Sukat Congregation. Masaya din tayo makasama yung mga Bible study at mga bisita ngayong gabi. Excited tayo sa program ngayong gabi. Pero bago yon, awit tayo ng papuri sa minamahal nating Diyos na si Jehovah. Pakisiyo, tayo tayo kung angkop sa kalagayan. Awitin natin ang awit bilang number 2. Ang title, Jehovah ang iyong ngalan. Based sa awit 83:18. Opening prayer natin si Brother Andy Panganiban. Pakisuyo sa ating monitor. Maraming salamat sa madamdaming prayer, Brother Panganiban. Excited tayo sa mga pampatibay ni Jehovah ngayong gabi. Ano kaya yung mga abangan natin mga paksa? Bakit kaya si Jehovah ay walang ibang katulad na Diyos? Alam ba ni Jehovah mula sa pasimula na magkakasala na sina Adan at Eva? Abangan natin yung mga espiritu ng lahiyas mamaya. Ano kaya yung maasahan nating tulong kay Jehovah sa buhay natin? Ano yung mga updates sa Local Design Construction Program ngayong 2026? Abangan natin yung video at yung slideshow mamaya. May nakausap na ba kayong anghel? O tingnan natin, ano yung matututunan natin doon sa mensaheng ibinalita ng mga anghel sa ating CVS? O para pasimulan, dito tayo sa kayamanan mula sa salita ng Diyos. Point number 1, ako ang Diyos at walang ibang gaya ko. Pakisuyo, pakinggan natin si Brother Jonel de Los Angeles. Jehovah, Jehovah, walang Diyos gaya mo. Ikaw lang ang Diyos sa langit at sa buong mundo. Diyos kang kataas-taasan. Dapat malaman to. Jehovah, Jehovah, walang Diyos liban sa iyo.
Isang napakagandang liriko na katatapos lamang natin awitin mga kapatid. Isang papuri sa banal na pangalan ng tunay na Diyos. Kaya para mas makapagtiwala tayo na talagang walang katulad si Jehovah sa buong universo, sagutin natin ang 3 tanong sa 10 minutong pahayag na ito. Simulan natin sa unang tanong. Mayroon bang ibang Diyos na makakapantay sa kapangyarihan at karunungan ni Jehovah? Ang sagot ay wala. Basahin natin ang binabanggit ng Isaiah 46, ang verse ay 9. At pakisuyo mga kapatid, na panatilin lamang natin na nakabukas ang ating Biblia sa Kabanata 46. Ang sabi sa 9, alalahanin ninyo ang mga nangyari noong sinaunang panahon, na ako ang Diyos at wala nang iba pa. Ako ang Diyos at walang ibang gaya ko. Oo mga kapatid, ang kasaysayan mismo mula sa pasimula ang nagpapatunay na walang katulad si Jehovah. Siya ang sukdulang antas ng kapangyarihan at karunungan. Siya rin ang pinakamahusay na tagapamahala. Pero sa kabila nito, siya rin ay isang mapagmahal na ama, puno ng awa at katarungan. At syempre, namumukod tangi siya sa pagpapakita ng pag-ibig na kitang-kita naman natin mula pa sa pasimula ng kanyang paglalang. Kaya nasagot na natin yung unang tanong. Ano yung punto doon? Walang katulad at walang kaparis si Jehovah. Pangalawang tanong. Mayroon bang kayang humadlang kay Jehovah at sa layunin niya? Sa tingin ninyo? Ang sagot, walang makakahadlang kay Jehovah na gawin ang gusto niya. Paano natin nasabi? Basahin natin ang binabanggit ng Isaiah 46 verses 10 at 11. 46 verses 10 at 11, ang sabi po dito, mula sa pasimula ay sinasabi ko na ang mangyayari, at mula noong sinaunang panahon, ang mga bagay na hindi pa nagagawa. Sinasabi ko, matutupad ang pasya ko, at gagawin ko ang anumang gusto ko. Tatawag ako ng ibong maninila mula sa sikatan ng araw. Tatawag ako mula sa malayong lupain ng lalaking tutupad ng pasya ko. Ang sinabi ko ay gagawin ko. Ang layunin kong ito ay isa sa katuparan ko. Oo, mula pa simula ay alam na niya ang mangyayari. Alam na ng Diyos na Jehovah kung ano ang mangyayari. Dahil lahat ng sinabi niya ay siguradong matutupad dahil iyan mismo ang kahulugan ng kanyang pangalan. Ano ang kahulugan ng kanyang pangalan? Pinangyayari niyang maging anuman na naisin niya para matupad ang kanyang layunin. Kaya kahit na nagrebelde si Satanas at si Adan at Eva, hindi pa rin nagbagong layunin niya sa lupa. Anong layunin niya? Ang gawin nitong isang paraiso para matirhan ng masunurin at maaamong mga tao na sumusunod sa pamantayan ng Diyos. Kunin naman nating halimbawang nangyari noon sa Babylonia. Inihula ni Propeta Isaias sa patnubay mismo ng Espiritu ni Jehovah na lulusubin ang Babylonia ng isang hari mula sa malayong silangan na ang pangalan ay Siro. At ano pang gagawin niya? Tutuyuin niya ang ilog Euphrates para makapasok habang naiwang bukas ang pinto ng palasyo. Oo, 200 years pa ang lumipas nang inihula ito ni Isaias. At natupad ito noong October 539 BCE. Nalupig ang Babylonia na siyang pinakamakapangyarihang imperyo noon. Nasakop sila ng pinaghalong Persa ng mga Medo at Persiano. Bumagsak ito sa mismong paraan kung paano ito inihula. Ang ibong maninila mula sa sikatan ng araw ay tumutukoy kay Siro. At ayon sa mga historiador, ang agila na isang ibong maninila ay kumakatawan din sa Persia, habang ang araw naman ay simbolo na iwinawagayway nila sa kanilang bandila sa labanan. Bagaman si Siro ay hindi mananamba ni Jehovah, ginamit siya para palayain ang mga Hudyong tapon sa Babylonia. Ano ang pinapakita nito? Ipinapakita ng pagbabalik ng mga Hudyong tapon kagaya ng makikita natin sa larawan. Makikita natin dyan na walang pagsalang matutupad ang mga salita ni Jehovah. Bagaman ang mga Israelita noon ay mga tapon sa Babylonia, at ang Babylonia ay pinakamakapangyarihan na imperyo noon, wala silang nagawa. Sa pamagitan ni Siro na ginamit ni Jehovah, nakalaya ang mga Hudyong tapon mula sa Babylonia pabalik sa Jerusalem. Kaya
tayo ngayon ay makapagtitiwala na lahat ng sinasabi, pangako ni Jehovah, mga hula, salita niya, ay eksaktong matutupad. Kaya nasagot natin yung pangalawang tanong, na wala talagang makakahadlang sa layunin ni Jehovah. Dito tayo ngayon sa pangatlo. Yamang hindi nabibigo ang mga salita ni Jehovah, kumusta naman ang mga nagtitiwala sa mga huwad na Diyos? Basahin natin ang binabanggit ng Isaiah chapter 46 pa rin, ang mga talata ay 6 at 7. Ganito ang mabasa natin. May mga nagbubuhos ng ginto mula sa supot nila. Tinitimbang nila ang pilak. At umuupa sila ng platero at ginagawa niya itong isang Diyos. Pagkatapos sumusubsob sila. Oo, sinasamba nila ito. Pinapasan nila ito, binubuhat nila ito at inilalagay sa pwesto nila. At nakatayo lang ito roon. Hindi ito umaalis. Tumatawag sila rito, pero hindi ito sumasagot. Hindi nito kayang iligtas ang sinuman mula sa paghihirap. Oo, ano ang punto mga kapatid? Mabibigo sila dahil ang Diyos nila ay walang silbing mga Diyos-Diyosan. Nagawa mismo ng kanilang mga kamay, hindi makakilos, hindi makarinig, hindi makakita, o sumagot man lamang sa kanilang mga tawag. Ganito rin ang nangyari sa huwad ng mga Diyos ng Babylonia. Marahil ay nabasa nyo na ang kanilang pangunahing Diyos, si Marduk, na binabanggit din na Merodach sa Biblia. Yung kanilang tatluhang Diyos, si Sin, na kanilang Diyos ng buwan, si Shamash, na Diyos ng araw, at si Ishtar, na tinatawag nilang tagapamahala ng zodiac. Kaya nga ang mga Babylonia ay ang pinagmulan ng mga reliyosong paggamit ng astrolohiya, horoscope, mahika, at panggagaway, na hinding-hindi kinaluluguran ng Diyos na Jehovah. Bagkus ito ay kasuklam-suklam sa Kanya, mga reliyosong pagsamba na nagmula pa mismo sa imperyo ng Babylonia. Ngayon, para may pakita natin na kay Jehovah tayo pumapanig at hindi sa mga bulaang Diyos ng sanlibutan, at talagang nagtitiwala tayo sa Kanya, may dalawa tayong katangian na kailangang linangin. Ano iyon? Una, pagiging tapat. Anong ibig sabihin nito? Ito yung pasya na si Jehovah lamang ang ating paglilingkuran. At kasama dito yung pagtitiwala. Ano naman yung pagtitiwala? Ito yung lubusang pananampalataya na maaasahan at matutupad ang mga pangako ng Diyos. Yan yung una, pagiging tapat. Pangalawa, pagiging masunurin. Pagsunod sa mga batas ni Jehovah nang walang paglihis at pag-iingat sa kanyang mataas na pamantayan. So yun po yung kinakailangan natin para masabing tayo ay pumapanig at nagtitiwala kay Jehovah. Pagiging tapat, pagiging masunurin. Ngayon mga kapatid, napakarami sa ngayon ang hindi naman literal na mga idolo, katulad ng sinasamba noon ng mga Babilonyo. Pero anumang bagay na maaaring umubos ng ating panahon at lakas at umagaw ng ating debosyon kay Jehovah ay pwede nating masabing idolo. Ano-ano ito? Material na mga bagay. Sobrang pagkakamahal at pag-iisip na magpayaman. Ubusin ang panahon pagtatrabaho para makakuha ng maraming pera. Ano pa? Edukasyon at filosofiya ng sanlibutan. Baka tayo masyado nakapokus sa sanlibutan, ang kanilang edukasyon at ang kanilang mga filosofiya. Ano pa yung pwede masabing idolo? Kasikatan o karangalan. At pwede rin yung labis na paglilibang at katakawan na siyang binabanggit din ng Biblia. Kaya patuloy natin sa isip mga kapatid, na bagaman wala tayong literal na idolong sinasamba, pero baka yung ating paggawi ay talagang nagpapakita na rin na meron tayo talagang sinusunod o sinasambang isang huwad na idolo. Kaya sa konklusyon, mga kapatid, ng pahayag na ito, naway maging kumbinsido tayo na si Jehovah lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at wala nang ibang katulad niya na kayang pangyarihin ang anumang bagay na naisin niya. Maraming salamat, Brother Junel Lelos Angeles sa malinaw na pahayag na yon. Na-appreciate namin lalo si Jehovah na walang katulad na ibang Diyos. Excited na tayong lahat marinig yung mga comments nyo, mga spiritual gems. Pakinggan natin ngayon si Brother Brian Jacinto. Point number 2, sa pag-uukay ng spiritual na hiyas. Bilang pasimula, sino pong nais bumasa ng Isaiah 46:10? Kay Gab, pasuyo.
Mula sa pasimula ay sinasabi ko na ang mangyayari. At mula noong sinaunang panahon, ang mga bagay na hindi pa nagagawa, sinasabi ko, matutupad ang pasya ko at gagawin ko ang anumang gusto ko. Salamat sa tanong. Alam ba ni Jehovah mula sa pasimula na magkakasala sina Adan at Eva? Kay Sister Shares? Hindi nga po. Although alam po natin na may kapangyarihan si Jehovah na alamin kung ano yung mangyayari sa hinaharap, pero hindi niya po ginamit yung kapangyarihan na yan kila Adan para patiunan ng malaman kung magkakasala ba sila. Pagpapakita po na nirerespeto ni Jehovah yung kalayaang magpasya ng mag-asawa kung susunod ba sila sa kanya o hindi. Kaya pinili ng Diyos na maghintay at makita ang gagawin ng mga anak niya dito sa lupa. Salamat kay Brother Mata. Si Jehovah ay marunong sa lahat. Bilang Diyos ng pag-ibig, mahal niya si Adan at si Eva. Binigyan niya sila ng kalayaang magpasya. Nakakalungkot lamang, itong kalayaang magpasya, ginamit sa di magandang pagkapasya. Kaya resulta, napahamak sila. Salamat. Bagamat may kakayahan si Jehovah na malaman yung wakas mula pa simula, pero bakit hindi niya ito ginamit? Kay Sister Hirotani. Dahil nga sa sinabi rin na ginagamit ni Jehovah ang kanyang kapangyarihan, pati unang alamin ang mga bagay-bagay kung ito ay kaswato ng kanyang mga layunin. Kaya nung nilalang niya si Adan at Eva, binigyan sila ng kalayaan. Nang sumuway sila, hindi na layunin ng Diyos na Jehovah yun. Inaano lang dito, inaalam lang ni Amang Jehovah, yung mangyayari sa lupa, katulad ng mga pangako niya na buhay na walang hanggan. Yan, alam niya yan. Sinabi niya yan pati una pa lang. At yung kay Adan at Eva, hindi niya inalam yun. Salamat. Paano natin ito may apply sa ating buhay? Anong application nito sa atin? Kay Sister Shares. Kung tutuusin po, talagang napaka-basic na lang lahat para kay Jehovah na alamin ang lahat ng bagay. Pero kahanga-hanga yung control niya sa kapangyarihan niya talaga. Kasi hindi niya ito ginamit para makita ang masama o para pa nga maging advantage niya ito sa tao. Ang aral, malinaw, si Jehovah mismo ang halimbawa na hindi necessary tignan ang flaws ng bawat isa. Kaya pang-refresh sa atin ito ulit na sikapin din nating mag-focus talaga sa magagandang katangian ng bawat isa. Salamat. Sapat na po yun. Dumako tayo sa huling tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Kay Sister Atamosa. Isaiah 45:5, napalagan ko po ang tekstong ito kasi napapakita nito kung anong klaseng Diyos si Jehovah po. Kahit may mga taong hindi siya kilala, ay binibigyan niya po ng pansin. Napapatunay nito na kung anong Diyos kung ang tao ang hindi po kilala si Jehovah, ay binibigyan niya ng pansin, paano pa po tayong kumikilala sa Kanya at sumasamba? Lubos-lubusan ang pinadadamang pag-ibig ni Jehovah at talagang makikita natin kung bakit natatawag siyang Diyos ng pag-ibig. Salamat. Kay Brother Mata. Isaiah 45:12, si Jehovah naggalang ng langit, siya din ang naggalang ng lupa. Nilalang niya rin yung mga kautusan sa kanyang bayan. Kaya anong aral ang ating matutunan? Kung tayo masunurin palagi kay Jehovah, pagkapala yon. Pero kung tuso tayo sa kanyang mga pamantayan, may ba tinatago tayo? Sumpa yon, abangan natin yung kanyang paniningin sa dulo. Salamat po. Kay Sister Calso. Isaiah 45:21, lahat tayo sa ngayon ay napapaharap sa iba't ibang problema sa buhay.
kung paano taglay ang ating Diyos ang karunungan upang malikha niyang langit at ang lupa, upang mapangyari niya na magkakatuo ang kanyang mga hula. Mapapatunan muli ng Diyos na Jehovah ay isang matuwid na Diyos at isang tagapagligtas. Salamat po kay Sister Berquilio. Sa Isaiah 47:7, sinabi ng Babylonia na ako ang reyna magpakailanman. Kaya kitang-kita kung gaano sila naging kumpiyansa sa pagiging powerful nila at hindi nila pinag-isipan yung kahihinatnan ng kanilang mga gawa. Kaya tuluyang bumagsak yung kanilang plano. Isang magandang paalala na kapag sobra tayong kampante o nagmamataas, pwede tayong magkamali at maligaw. Kaya gusto kong manatiling mapagpakumbaba sa tulong ng Diyos na Jehovah. At laging tanungin sa sarili ko kung ang ginagawa ko ba talaga ay nakakalugod kay Jehovah. Salamat po kay Sister Magpili. Dito po sa Isaiah 47:3, lalo pong napatibay ang pananampalataya ko sa Diyos na Jehovah. Kasi siya yung bukod tanging Diyos na kayang iligtas ang mga mananamba niya. Kaya naman, lagi ko pong pinapanalangin ng mga pinag-uusig ng mga kapatid sa iba't ibang mga bansa na makayanan at mapagtagumpayan lahat ng mga dinaranas at paghihirap nila. Nakikita ito ng Diyos na Jehovah, kaya nangako siyang ipaghihiganti at gagawin ang lahat na sasalubungin ng sinuman ng may kabaitan nang walang pagdududa at tutuparin niya ito, napakalapit na. Salamat po kay Sister Arjona. Nagustuhan ko po yung Isaiah 46:1-5 kasi ipinapakita po ng mga talata na ibang-iba si Jehovah doon sa mga huwad na Diyos. Ang Diyos po kasi nila pinapasan po ng mga hayop at yung mga pumapasan sa Kanya ay nahihirapan. Samantalang si Jehovah po, siya mismo yung nangangako sa talata 4 na papasanin niya tayo hanggang sa pumuti yung buhok natin. So, pinapakita or ang aral na natutunan ko po dito, kapag si Jehovah po ang Diyos na sinasamba natin, ang buhay natin kahit mahirap, nagiging panatag pa rin tayo. Kasi hindi siya yung Diyos na bibigyan tayo ng mga dahilan para maghirap, kundi siya mismo talaga ang tumutulong sa atin. Nandiyan yung mga practical na tulong, ginagamit ang ibang mga kapatid at ang lahat ng mga source para lang mapagaan yung buhay natin bilang lingkod. Kay PJ. Maganda pong sinasabi sa Isaiah 45:25 dahil sa ministeryo, kapag nangangaral po tayo, marami sa kanila ay hindi nakikinig dahil di po sila naniniwala na totoo ang sinasabi ng Biblia. Nang nalaman ko po yun, mas naging determinado po akong ipangaral ang mga sinasabi po sa Biblia para matulungan din po sila gaya ko makumbinsi. Dahil sigurado po akong tama ang sinasabi ni Jehovah at na magtatagumpay po tayo sa inaharap. Kay Sister Vasquez. Sa Isaiah 45 verse 18 and 19, si Jehovah ay maaasahan, may kinalaman sa paglalang at sa pagsisiwalat. Hindi niya nilalang ang lupa na walang kabuluhan. Kung paano matutupad ang layunin ng Diyos sa lupa, gayon din ang layunin ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Kaya naman lubos akong nagtitiwala na lahat ng pananalita ng Diyos na Jehovah ay maaasahan. Salamat kay Sister Atamosa. Sa ministeryo, tiyak na interesado or nag-aalala pa nga ang mga tao sa magiging kalagayan ng buong mundo dahil sa digmaang nagaganap. Iniisip po nila ang magiging epekto nito sa ating lupa. Kaya maaari ko din pong i-share na kapagpatibay na binabanggit sa Isaiah 45:18 na yun nga po, hindi nila lang ni Jehovah ang lupa ng walang kabuluhan. Dinisenyo ito para tirahan ng mga tao. Kaya makakaasa ang lahat sa ating maibigin Diyos na hindi niya pahihintulutan na lubusan itong sirain ng mga tao at bilang tagapagmay-ari ng lupa, ibabalik niya ito sa original na layunin ang maging paraiso ang buong lupa. Salamat po. Maraming salamat sa nakibahagi. Maraming salamat, Brother Brian Jacinto, sa organized na pagtalakay ng Spiritual Gems. Salamat din sa inyo, sa inyong 14 na spiritual na hiyas na na-enjoy natin ngayong gabi.
Dito na tayo sa part ng mga students. Point number 3, pagbabasa ng Biblia sa loob ng 4 minutes. Pakinggan natin si Brother Yuan Daulong. Babasahin niya ang Isaiah chapter 45 verses 1 hanggang 11. Ito ang sinabi ni Jehovah sa kanyang pinili, kay Siro, na ang kanang kamay ay hinawakan ko, para talunin ang mga bansa sa harap niya, para alisan ng lakas ang mga hari, para buksan sa harap niya ang dobleng pinto, at hindi maisara ang mga pintuang daan. Mauuna ako sa iyo, at papatagin ko ang mga burol, wawasakin ko ang mga tansong pinto, at puputulin ko ang mga halang na bakal. Ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanang nasa kadiliman at ang mga kayamanang nakatago sa lihim ng mga lugar, para malaman mo na ako si Jehovah, ang Diyos ng Israel, na tumatawag sa iyo sa pangalan mo. Alang-alang sa lingkod kong si Jacob at sa Israel na aking pinili, tinatawag kita sa pangalan mo. Bibigyan kita ng marangal na pangalan, kahit hindi mo ako kilala. Ako si Jehovah, at wala nang iba pa. Walang ibang Diyos bukod sa akin. Palalakasin kita, kahit hindi mo ako kilala, para malaman ng mga tao mula sa sikatan ng araw hanggang sa lubugan nito, na wala nang iba bukod sa akin. Ako si Jehovah, at wala nang iba pa. Lumilikha ako ng liwanag at ng kadiliman. Nagdadala ako ng kapayapaan at ng kapahamakan. Ako si Jehovah, at ang gumagawa ng lahat ng ito. Kayong mga langit, magpaulan kayo, magbuhos ng katwiran ang mga ulap, mamunga ang lupa at mapuno ng kaligtasan, at kasabay nito ay magsibol ito ng katwiran. Ako, si Jehovah, ang lumikha nito. Kaawa-awa ang lumalaban sa kanyang may likha, dahil isa lang siyang piraso ng basag na palayok, kasama ng iba pang piraso ng basag na palayok sa lupa. Dapat bang sabihin ng luwad sa magpapalayok, ano ang ginagawa mo? O dapat bang sabihin ng ginawa mo, wala siyang mga kamay? Kaawa-awa ang nagsasabi sa ama, ano ba ang naging anak mo? At sa babae, ano ba ang isisilang mo? Ito ang sinabi ni Jehovah, ang banal ng Israel, ang humubog sa kanya. Kukwestiyonin mo ba ako tungkol sa mga bagay na darating? At uutusan ako tungkol sa mga anak ko at sa mga gawa ng kamay ko? Maraming salamat, Brother Yuan Daulong. Malinaw. Tumpak ang pagbabasa. Bakit maganda yung part ni Brother Yuan? Kasi doon sa lesson 5, yung sure natin na maging mahusay sa pagbabasa, ang topic, tumpak o accurate na pagbabasa. Nakita natin may mga words dito na pwedeng mali yung basa ni Brother Yuan, pero nabanggit niya or nabasa niya ng tama. Halimbawa, yung talatang 2, yung word na papatagin, pwedeng maging mali yan, papatagin. Sa ministry, pag binasa natin yan, malalabuan yung may bahay. Doon sa talatang 9, iba pang piraso ng basag. Pag hindi accurate yung pagbasa natin, pwedeng pagbasa natin dyan, basag na palayok. So, hindi malinaw. Doon sa number 9 o number 10, o doon sa number 8, magsibol. Magsibol. O lahat naman ng words na yon nabasa ng tumpak ni Brother Yuan. Mahusay yun. Pwede mo i-try, Brother Yuan, na pag nagbabasa ka, itaas mo pa ng konti yung reference mo or publication para yung daloy sa boses mo is makadaloy siya ng smooth. Makapagbigkas tayo ng mas malinaw. Mahusay, salamat. Dito na tayo sa susunod na part ng program natin, maging mahusay sa ministeryo. Point number 4, pagpapasimula ng pakikipag-usap, 3 minutes. Ang setting at detalye, public witnessing, ipaliwanag sa isang hindi Kristiyano kung ano ang memorial. Sa loob ng 3 minutes, gagampanan ni Sister Grace Palaganas, ang kanyang kapartner, Sister Lota Maglangit.
Excuse me, miss, itong mga magazine ito, free ba ito? Ay, opo, lahat po yan. Marami pong mga paksa dito na makakatulong po sa buhay. Pili lang po kayo kung anong gusto niyo. Ganun ba? Kasi alam mo, mahilig ako magbasa eh. Kaya napatingin ako dito sa lugar mo. Alam mo, kapag wala masyadong gawain sa bahay, yun ang pagkakataon ko para magbasa. Ganun po ba? Tamang-tama po itong mga ipinapamahagi namin. Siguro ito na lang, kukunin ko. Mukhang interesting siya eh. Maganda po yung topic na napili nyo. May invitation nga rin po pala kami dito. Campaign namin po siya this month. May invitation po ito na may kinalaman sa memorial ng kamatayan ni Jesus. Memorial? Ano ba yan? Isa po itong okasyon na ginagawa para po alalahanin yung mga ginawa ni Jesus para sa atin. Ganun ba? Naku, paano yan? Hindi naman ako Christian eh. Kasi actually, isa ako Muslim. So, hindi ako naniniwala kay Jesus. So, pwede ba ako dyan? Pwede naman po. Hindi po nagtatangi ang Diyos. Ano man po ang religion natin o wala, interesado po siya sa atin. Ganun ba? Ano bang ginagawa niyo dyan sa memorial? Talagang bagay na bagay po ito sa inyo dahil mahilig po kayong magbasa. Meron po itong isang maikling pahayag na tinatalakay kung gaano kahalaga yung kamatayan ni Jesus. Meron din pong tinapay at alak na sumisimbolo sa katawan at dugo niya. Ganun ba? So, pwede ba ako magsama ng mga kaibigan? Pwede po. Bukas naman po ito sa lahat at libre lang. Kung gusto niyo po, pwede rin kayong magsama ng family niyo. Ganun ba? Talaga? Opo, kaya iniimbitahan po namin kayo. Okay. Sige, subukan ko. Itong invitation mo, yung time tsaka oras, no? Yung oras. Opo, nandito na rin po sa loob yung oras at lugar. Oo nga, mga 5:45 pa lang start. Sige, try ko subukan, pero hindi rin ako sigurado eh. Pero subukan ko na rin. Kung okay lang po sa inyo, pwede ko po bang malaman ang pangalan nyo or contact number para gamitin po namin maipalala sa inyo kapag malapit na yung memorial. Ako po pala si Grace. Ako naman si Lota. Salamat po. Sana makapunta kayo, Ate Lota. Oo nga, pero try ko rin. Siya nga pala ito yung contact number in case lang kunin mo. Salamat po. Iwan ko na rin po sa inyo to. Sige, salamat sa invitation ha. Salamat, Sister Grace Palaganas at Sister Lota Maglangit. Sa magandang example na yun sa public witnessing. Si Sister Grace, ina-apply niya yung Lesson 5 sa brochure natin na mahalin ng mga tao. Lesson 5, mataktika. Point number 3, piliin ang mga salitang gagamitin mo. Ano ang religion na kausap niya? Hindi Kristiyano or Muslim. So may idea tayo, ano ba yung role ni Jesus sa mga Muslim? Maganda yung example ni Sister Grace kasi hindi niya pinilit. Si Jesus yung Panginoon, dapat siya yung sundin natin. Siya yung Panginoon ng Biblia. Iwasan natin yun kasi hindi naman sila naniniwala doon. Dito, Sister Grace, may konting tip, pwede natin apply next time. Pwede natin tingnan, paano natin tutukuyin si Jesus? Tingnan natin, baka ma-offend yung kausap ko pag lagi kong binabagit si Jesus. Pwede natin tanungin, kilala niyo po ba si Jesus? O ano yung role niya para sa inyo? Kaya mausay yun, salamat sa good example na yun. Sa ministry, maganda yun kasi kapag pinipilit natin at di natin pinipili yung salita, baka hindi sila maging interested. Dito tayo sa next na student. Point number 5, pakikipag-usap muli, 4 minutes. Pakinggan natin si Sister Jean Daulong, partner si Sister Michelle Umali. Ang setting, bahay-bahay, ang detalye. Mag-alok ng Bible study sa isang tumanggap ng invitation sa memorial nung huli kayong nagkausap. Pakinggan natin. Salamat pala, Michelle, sa pagtanggap mo ng invitation last week. May kinalaman sa celebration ng kamatayan ni Jesus. Sana makating kayo ng asawa mo, pati sa special talk. Naku, hindi ko sure kung makakasama yung asawa ko. Alam mo naman, priority niya yung bisyo niya. Tsaka hirap makasama yun, dagdag pa yun sa problema ko. Dagdag pa sa problem ko, nagmamahal na yung mga bilihin. Tumaas na naman yung gas. Ang hirap. Di ko na talaga alam kung kanino ako kukuha ng pag-asa. Wala ding makuha pag-asa sa gobyerno. Parang alam mo yun, feel ko nalulunod na ako sa mga problema. Alam mo, salamat sa pag-share ng feelings mo, no? Alam mo, naiintindihan kita. Kasi talaga namang pahirap yung panahon ngayon.
Ako nga lang, nagulat ako nung isang araw pagtingin ko sa gas, 72, kanina 79 na. Kaya alam mo ba, feeling ko maglalakad na lang din kami sa mga susunod na araw. Pero alam mo, may nakatulong sa akin at sa aming pamilya para paano ma-cope up at makasurvive dito sa problema natin na nararanasan natin. Yung pag-aaral sa Biblia. Kaya ito rin yung rason kung bakit ako bumalik sa'yo para i-share. Talaga? Meron bang maitutulong yung Bible? Paano? Paano ka natulungan? Oo naman. Sa katunayan, may dala ako ditong brochure na masayang buhay magpakailanman. Ito yung ginagamit namin para pag-aralan yung Biblia. Actually, yung pinag-usapan natin, nandito yan sa section 1 sa Aralin 2. Nagbibigay ng pag-asa ang Biblia. May sinasabi dito na maraming problema ang mga tao ngayon kaya nalulunod sila at nag-aalala at nasasaktan. Nararamdaman mo rin ba yan? Kaya sabi dito, baka mapaisip mo, gaganda pa kaya ang buhay ko? Pero matutuwa ka sa sagot na sinasabi ng Biblia. Dito, gusto ko sana ipabasa sa iyo yung nakasulat sa number 1. Sige. Salamat sa pagbabasa. Pero dito, may makakatulong sa atin na teksto sa Bible, sa Jeremias 29:11-12. Okay na din ba na ipabasa sa'yo? Sige. O, di ba ang ganda ng binasa natin, no? Ano daw yung pag-asa na ibinibigay ng Biblia? Sabi dyan, magandang kinabukasan at pag-asa. Oo, mahusay. At paano kaya ito makakatulong sa atin? Sabi dyan, matutulungan ka ng mga pangakong ito na makayanan ng mga problema, maging positibo sa buhay, at maging tunay na masaya. Tama ka. Kaya malaking bagay na malaman natin kung ano yung pag-asa na ipinapangako ng Biblia at paano inilarawan yung Biblia. Nagustuhan mo ba yung pag-aaral natin? Oo naman. Alam mo, ngayon ko lang nalaman na meron palang ganitong pag-asa. Oo naman, Michelle. Kaya nga sa susunod, pag-usapan natin ibang nakasulat dyan sa aralin na to. Napansin mo ba na ganito lang kasimple yung pag-aaral sa Biblia? Gusto mo ba sa susunod na kaya natin yung pag-aaral? Okay naman. Maikli lang pala. Kala ko matagal. Sige, sa susunod balikan kita. Okay lang di ba? Ganitong oras na lang din. Oo, kahit araw-araw. Kasi ganito lang pala kaikli. Salamat, Sister Jean Daulong at Sister Michelle Umali. Mahirap talaga kapag yung asawa na may bahay ay may bisyo, no? Kaya nakikita natin doon sa good example ng presentation nila, si Sister Jean Daulong, pinapractice niya yung lesson 9, pagdalo muli na, may empatya point number 5. Pag-usapan ng isang espesipikong paksang makakatulong sa kanya. Ano yung good example doon kay Sister Jean sa presentation nila? Memorial. So yung topic sana ni Sister Jean, memorial tungkol kay Jesus. Yung householder nag-share ng problem. Tungkol sa economy, tungkol sa gas. Smooth yung pagpasok ng Bible study, pag-aalok ni Sister Jean. Bible, nakatulong sa amin, makakatulong din sa'yo. Saan sila nag-start? Nag-alok agad siya ng Bible study. Lesson 2, problema, gaganda pa ang buhay. May pag-asa, may pangako. Sa ministry, mga kapatid, bakit maganda na mag-a-adjust tayo doon sa topic ng gusto na may bahay? O kaya mag-aalok agad tayo ng Bible study? Kasi nagbabago yung situation Paano kung yung time na yun lang yung time na makakausap natin yung may bahay. At kung gusto niya yung topic na pag-uusapan natin, yung interest, maaalagaan natin. Salamat, malinaw yun. Dito tayo sa last part ng student. Point number 6, paggawa ng mga alagad. Sa loob ng 5 minutes, pakinggan natin si Sister Margie Malaluan at Sister Zarmia Altoveros sa Bible study nila sa Masayang Buhay. Lesson 19, Introduction, number 1 hanggang 3. Pakinggan natin. Amen. Ayan, Mia. Ngayon, start na tayo sa Aralin 19. Pwede mo bang pakibasa yung title? Sabi po dito, tunay na Kristiyano ba ang mga saksi ni Jehovah? Salamat, Mia. Nininiwala kami mga saksi ni Jehovah na kami ang tunay na Kristiyano. Bakit? So, alamin natin kung saan nakabase ang mga paniniwala at pangalan namin at kung paano namin ipapakita ang pag-ibig sa isa't isa. Pwede, makisuyo, pakibasa mo yung una. Okay po. Salamat, Mia, sa malinaw na pagbasa. Base sa binasa mo, saan nakabase ang paniniwala ng mga saksi ni Jehovah? Sabi po dito, lagi nga daw pong ninyong ibinabase ng mga saksi ni Jehovah ang paniniwala po ninyo sa salita ng Diyos. Tama. Laging Bible-based ang paniniwala namin.
Ano matututunan natin dito sa 1:17? Sabi naman po dito, ang salita nga daw po ng Diyos ay katotohanan. Kaya dahil katotohanan ang nasa Biblia, ano ang masasabi mo sa pinaniwalaan ng mga saksi ni Jehovah? Na ang pinaniniwalaan nyo nga daw po ay katotohanan po talaga. So, ano masasabi nga sa pangyayari dyan? Noong na 1870, basta na lamang ba kaming naniwala sa Biblia? Hindi nga raw po kasi pinag-aralan daw po ng mga Bible students ang Biblia at saka po ito isinare sa iba. Mahusay, Mia. Pwede mo bang basahin yung footnote? Ngayon ko na po naintindihan na yung palang mga bantayan po na ibinibigay nyo sa akin, ate, ay based po din pala talaga sa Bible. Oo. Paano? May tanong ka ba dito? Wala naman po. Tungo na tayo sa pangalawa. Pakisuyo, pakibasa mo. Okay po. Salamat, Mia, sa pagbasa. Basahin naman natin yung Isaiah 43:10. Sabi po dito, kayo ang mga saksi ko, ang sabi ni Jehovah. Oo, ang lingkod ko na aking pinili, para makilala ninyo ako at manampalataya kayo sa akin, at maunawaan ninyo na hindi ako nagbabago. Bago ako ay walang Diyos na ginawa at wala ring iba na kasunod ko. Salamat. Sa tanong, bakit kami tinawag ng mga saksi ni Jehovah? Tinawag nga daw po ni Jehovah ang mga mananamba niya na mga saksi niya dahil nagsasabi po kayo ng katotohanan tungkol sa Kanya at kahit po si Jesus mismo ay tinawag siya na ang tapat na saksi. Tama ka dyan. Kaya anong mayroon noong 1931? Noon nyo nga daw po ginamit ang pangalan na saksi ni Jehovah. Tama, Mia. At proud kami sa pangalan na iyan. Ngayon, naintindihan ko na po na doon po pala binase yung tawag po sa inyo. Oo, tama ka dyan. Ngayon, alamin naman natin kung paano tutularan ng mga saksi ni Jehovah ang pag-ibig ni Jesus. Pasuyo, pakibasa. Sige po. Salamat sa mahusay mong pagbasa. Makikisuyo ulit ako na pakibasa mo naman yung Marcos 3:35. Sabi po dito, sino mang gumagawa ng kalooban ng Diyos, siya ang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae at ina. Salamat. So, ang tanong, Mia, paano tinutularan ng mga saksi ni Jehovah ang pag-ibig ni Jesus? Nagkakaisa nga daw po kayo at itinuturing po ninyong kapamilya ang isa't isa at may pag-ibig din po kayo sa mga members po ninyo at sabi nga rin po dito, ipinapakita daw po ninyo yung pag-ibig sa iba't ibang paraan lalo na sa panahon na nangangailangan po ang inyong mga kapatid. Oo, tama ka dyan, Mia. Na-observe mo ba yan sa mga kapatid pag nag-a-attend ka ng pulong dito sa amin? Opo naman ate, feel na feel ko nga po yung pag-ibig po ninyo sa isa't isa. Salamat kay Jehovah at napipil mo yung mga bagay na yan. May tanong ka ba dito tungkol dito sa pinag-aralan natin? Wala naman na po, naintindihan ko na po. Sige, mahusay. Dito na tayo sa 4. Maraming salamat, Sister Margie Malaluan. Naitawid mo yung bahagi mo kahit medyo paos, mahusay. At kay Sister Zarmia Altaveros. Si Sister Margie, yung counsel sa kanya, nasa lesson 11, paggawa ng mga alagad, Bible study. Dito sa point number 3, ang ganda ng part nila eh. Ang lesson, ang counsel, huwag magsalita ng magsalita. Bible study na to. So sa study, sinisikap ni Sister Margie makita ano yung iniisip, ano yung niloloob ng study niya. So pag may point sa paragraph, hindi niya ine-explain. Kasi sabi sa lesson, gumamit ng tanong para akayin siya sa tamang sagot. Halimbawa, kahit yung simpleng footnote lang imbis na in-explain ni Sister Margie, ano sabi niya? Check mo yung footnote. Pinabasa niya, hindi niya in-explain. Dyan sa footnote, makikita mo. Ano yung kagandahan nun? Sa ministry, kapag puro lang tayo tanong, kapag hindi tayo explain ng explain, yung Bible study, mas tatago sa puso niya yung pinag-aaralan. Kasi kung tayo explain ng explain, baka hindi tumago sa puso ng Bible study. Baka puro information lang. Mag-i-stay dito, hindi bababa dito. Ang importante kasi, kailangan maabot yung puso. Mahusay, Sister Margie at Sister Zarmia. Mga kapatid, gusto ba natin i-appreciate yung mga may bahagi ngayong gabi? Dito tayo sa last program ng ating pagpupulong, pamumuhay bilang Kristiyano. Bago tayo magtalakay sa point number 7, tayo kung angkop. Awit tayo ng isang awitin para kay Jehovah. Awit bilang 38. Ang title,
tutulungan kanya mula sa unang Pedro 5:10. Muli, awit bilang 38. Maraming salamat sa pagkanta nyo. Dito na tayo sa pamumuhay bilang Kristiyano. Point number 7. Pakinggan natin maigi si Brother Nolan Vasquez. Didiscuss niya ang topic na, kay Jehovah lang tayo makakaasa ng tulong. Alam niyo mga kapatid na hinuhula ng Panginoon Hesus na sa mga huling araw ay lalo higit dadami ang problema natin. Lalala at palala. Sa katunayan, hanggang sa panahon natin ngayon, nandyan yun mga kapatid. Ano? Kahit na mayaman, mahirap, kabataan man, no? Dumarating yun. Kasi yung pagtanda natin, hindi mapipigilan yun. At dumarating. Pagkasakit, pagtanda, at hirap sa kabuhayan. Pero gayon pa man, hindi po tayo sumusuko. Handa po tayo na magtiis, hindi tayo natatakot. Bakit? Kasi si Jehovah lang ang inaasahan natin na tutulong sa atin. Ayon yun sa Hebreo 13:5 at saka 6. Kaya, pakisuyo po sa inyo mga Biblia at basahin po natin ang awit, Kabanata 55, verse 22. Titingnan natin dito kung ano yung ginagawa natin para malabanan natin yung mga problema na yon. At ano rin ang ginagawa ng Diyos na Jehovah para patibayin tayo. Andiyan na kayo? Ang sabi, ihagis mo kay Jehovah ang pasanin mo.
at alalayan ka niya at hindi niya kailanman hayaan mabuwal ang matuwid. Napakagandang teksto na ito, mga kapatid. Kasi lahat tayo nakakaroon ng problema. Kahit ano man ang katayuan natin sa buhay, nandyan po yun. Hindi mapipigilan yung pagtanda. Ang sabi ng teksto, una ay alalayan ka ng Diyos at hindi ka niya hayaan na mabuwal. Kaya pakisuyo po sa ating picture, isa po itong talakayan, pwede po kayong magkomento. Ayan. Diyan sa picture na panood natin, anong po yung mga sitwasyon na papaharap sa atin din naman? Pwede kayo magkomento, mga kapatid. Brother Roy? Yung bilog sa gitna, lubhang pagkakasakit ng asawang lalaki o kaya asawang babae. Salamat po. Yung unang picture, ano yan? Sister Siki po, pakisuyo. Ito po yung nawala ng trabaho o nahihirapang suportahan sa financial ang kanyang pamilya siguro. Oo, yun ang una. At ang pangatlo, ano yung sitwasyon niyan, mga kapatid? Sister Arjona, pakisuyo po. Inuusil yung kanyang pananampalataya. Yung pagbabawal. Pinagbabawal yung mga gawain natin bilang isang Kristiyano. Di ba problema din yun? Kasi tinutupad natin yung inuutos sa atin ni Jehovah na ipangaral ng mabuting balita. Isa yung panghinaan din. Yung pang-apat na picture. Sister Irene, pakisuyo at Amosa. Ito naman po yung nakaranas ng trahedya o sakuna at pagkamatay po ng mahal sa buhay. Ayan. So, lahat ng mga picture na yan ay naranasan natin lahat, mga kapatid. So, ano naman yung matutunan natin? O ano naman yung isang paraan kung paano niya tayo tinutulungan? Sa atin naman, mga kapatid. Brother Omali, pakisuyo po. Yung sa una kapag nawala ng trabaho. So para may ipakita yung tiwala, kapag may nag-offer sa ating trabaho, alam nating a-absent tayo sa pulong, sa ministry. Yung tiwala papasok kapag tinanggihan natin yun, kaya kahit kailangan natin ng pera. At may mga bautisado tayong kabataang kapatid mahusay kasi kahit ina-offer sila ng full-time pero dahil hindi sila makadalo, dinedecline nila. Ngayon, makatulong din yung Mateo 6:33. Sabi doon, unahin ang kaharian. Hindi unahan ang kaharian. Minsan, inuunahan natin si Jehovah. Sige, tanggapin ko to, tapos bahala ka ng pagpalain ako. Kaya, unahin natin yung kaharian. Ayan, maraming salamat. Masaya. Sister Siki, pakisuyo po. Lagi nating tatandaan yung binasa kanina na teksto, yung Hebreo 13:5, na kung saan ay hindi niya tayo titiisin o hindi niya hayaan na tayo ay malagay sa sitwasyon na hindi natin kayang malabasan. Especially ito sa mga hindi kino-compromise yung simulain sa Biblia, lalo na yung spiritual routine. At tandaan din natin, walang lingkod ni Jehovah na ulat sa Biblia na ang kanyang lingkod ay napabayaan. Tagi natin tatandaan yan. Ayan, salamat po. Ano pa yung mga sitwasyon po yun na, na tinutulungan talaga tayo ng Diyos na Jehovah na Brother Roy, pakisuyo. Halimbawa, dun sa pinagbawalan sa ating gawain, tapos yung binanggitin doon yung malubhang pagkakasakit, isabay natin yung dalawang yan. Mabigat yan, mga di magandang pagtrato. Kumbaga, ano yan sa atin, hadlang yan eh. Magagamit natin pwede itong awit 55:22. Ihagis natin kay Jehovah ang ating pasanin at hindi hahayaan niya mabuwal tayo. Sa anong mga paraan na ihagis natin yung ating pasanin? Hindi si Jehovah ihagis natin. Una, sa taimtim ng pangapanalangin natin. Yung pag ginawa natin yan, ihagis natin kay Jehovah ang problema natin, pasanin natin. Kalawa, pagbaling sa kanyang salita at sa kanyang organisasyon para sa tulong at suporta. Yan. Katlo, tayo ay gagawa ng mga makatwirang hakbang
upang mabawasan o ayusin ang ating mga kalagayan depende sa mga hinaharap natin. Salamat po, Kuya Roy. Sister Herotani. Sorry. Dito naman sa may malubhan tayong sakit, alam natin na nagmamalasakit sa atin si Jehovah. Kaya hinihikayat tayo na humingi ng tulong sa Kanya sa panalangin. Sa awit 41:3, sinasabi na alalayan niya tayo sa kama ng karamdaman. At sa Pilipos 4:6-7, sinasabi na ibibigay niya sa atin ang kapayapaan na nakakahigit sa lahat ng kaisipan. Bagamat kilala natin mga saksi ni Jehovah ang tulong na ibinibigay ng Diyos, pero nagpapatingin pa rin tayo sa mga doktor para sa malulubhang sakit. Salamat po sa inyo mga kumain. Maraming salamat, Brother Nolan Vasquez, sa nakapagpatibay na pagtalakay na yun at sa inyong mga komento. Excited na tayong makita sa point number 8, 2026 update sa LDC o Local Design Construction Program. Pakinggan natin ngayon si Brother June Tolesora. Para sa 2026 report sa programa ng Local Design and Construction sa Pilipinas, panoorin muna natin yung ating video. Sinisikap nating manatiling malinis at maayos ang mga kingdom hall natin. Bakit? Kasi gusto nating magkaroon ng magandang impresyon ang mga dumadalo dito. Kaya malaking pribilehyo para sa atin na ayusin at kumpunihin ang bahay ni Jehovah. Pero may isa pang dahilan kung bakit magandang makibahagi tayo sa maintenance ng kingdom hall natin. Kasi kapag may sakuna at sanay na ang kongregasyon natin sa maintenance ng kingdom hall, makakatulong agad tayo sa mga kapatid na naapektuhan. Napakaraming kapatid sa buong mundo ang tumutulong sa maintenance ng kingdom hall nila. Dahil sa pagiging handa nilang mag-volunteer, talagang marami silang natututuhan. Nagiging palaisip sila sa safety. Tapos, natututo rin sila ng iba't ibang paraan kung paano gawin ang mga bagay-bagay. At magagamit nila yan kapag may nangyaring sakuna. Halimbawa, natututo silang umakyat at mag-ayos ng mga bubong. At gumamit ng iba't ibang klase ng mga tool. At ang lahat ng natututuhan nila, napakagandang training ng mga yan. Madalas na iniimbitahang tumulong sa relief work ang mga sanay ng tumulong sa maintenance ng Kingdom Hall. Bakit kaya? Kasi familiar na sila sa iba't ibang safety protocol at mga gawain sa maintenance. Tumama dito sa Mozambique ang bagyong Jude at napakalaking pinsala ang dinulot nito sa mga tao. Buti na lang may mga volunteer sa LDC na na-train na bago pa tumama ang bagyo. Kitang-kita dito yung kahalagahan ng patiunang training. Kasi nagagamit nila yung training nila sa pagbibigay ng relief supplies, pag-check sa kalagayan ng mga gusali, pati na ang pangunguna sa pagtatayo at pag-aayos ng mga yon. Kung walang mga volunteer na na-train, o kaya naman konting training lang ang natanggap nila, hindi agad mabibigay yung tulong na kailangan ng mga kapatid. Dito naiiba ang organisasyon ni Jehovah. Meron din naman natanggap na tulong yung mga disaksi, pero mas maraming natanggap na tulong at suporta ang mga kapatid natin. Talagang mamamangha ka. Habang papalapit na ang wakas ng sistemang to, mas kakailanganin ng mga kapatid ang tulong natin. Makikita sa Kawikaan 27 talata 10 kung bakit mahalagang magsanay ng mga kapatid sa isang lugar para maging handa silang tumulong kapag may sakuna. Sabi doon na mas mabuti ang malapit na kapitbahay kaysa sa kapatid na nasa malayo. Makakatulong naman ang mga kapatid natin sa malayo, pero minsan baka hindi nila yun magawa agad. Pero kapag yung malapit nating kapitbahay, na-train sa maintenance work at talagang handang tumulong, maibibigay nila agad ang anumang kailangan natin. Paano naman kung wala tayo sa kalagayang tumulong sa mismong paglilinis at pag-aayos ng mga gusali? Pwede pa rin nating patibayan ng iba na mag-volunteer. O kaya naman, magbigay tayo ng praktikal na tulong sa kanila. Ang isa pang pwede nating gawin, tumulong tayo sa mga gawaing alam nating kakayanin natin. Posibleng gawin yan
Nagvo-volunteer man tayo sa LDC o tumutulong sa maintenance ng Kingdom Hall natin. Baka gaya ng iba, naisip na rin ang tanong na to. Paano ako makakatulong sa disaster relief work? Ngayon pa lang, tumulong na kayo sa maintenance ng Kingdom Hall nyo. Malaking bagay yan para kapag may nangyaring sakuna, makatulong kayo agad sa mga kapatid. Kaya kung di nyo pa nasubukang mag-volunteer sa maintenance ng Kingdom Hall nyo, makakabuting mag-volunteer na kayo agad para masanay na kayo. Nagpapasalamat kami sa kagustuhan niyong tumulong sa iba. Dahil dyan, napapapurihan niyo si Jehovah at napapatibay niyo ang mga kapatid. Ayos nyo bang pasalamatan yung video? Marahil karamihan sa inyo ay iniisip o nakita yung inyong sarili na parang nagboboluntaryo din sa mga proyekto ng Kingdom Hall. O kaya naman ay iniisip nyo, saan kaya napunta yung mga donation natin? Bueno, nais nating iharap ang 2026 report ng ating Local Design Construction o mas kilala nating LDC dito sa sangay ng Pilipinas. Pakisuyo po dun sa ating slideshow. Bueno, natutuwa ang kaming ibahagi sa inyo ang taunang report na nagpapakita ng pagpapala ni Jehovah sa pagsulong ng tsokratikong proyekto ng pagtatayo sa teritoryo ng sangay sa Pilipinas mula March 2025 hanggang January 2026. Sinasabi ng unang hari G25, bawat isa sa kanila ay nagdadala ng regalo, anuman ang edad o kalagayan, bawat isa sa atin ay may pwedeng ihandog kay Jehovah. Kaya dahil dun sa pagiging bukas palad ninyo at mga kaloob na panahon, mga pag-aari at kakayahan, nagawa ng LDC program na makapagplano, makapagdisenyo, makapagtayo at makapag-maintain ng mga Kingdom Hall at iba pang mga facilities at makasuporta sa relief work sa mga kapatid sa buong bansa. Dahil sa inyong mga kaloob, nakatanggap at nagamit ng LDC sa Pilipinas ang kabuuang 858,930,193 para makapagpatayo ng mga bagong Kingdom Hall, makapag-maintain ng Kingdom Hall, at makapag-kumpuni ng iba pang mga facilities. Bilang resulta, 124 sa mga projects ng pagtatayo ang nakumpleto ng LDC sa Pilipinas noong 2025 service year. Kasama rito yung 38 na mga bagong Kingdom Hall na kung saan 19 dito ay mga simplified Kingdom Hall. Bukod dito, 6 na malalaking renovation na yung nakumpleto kasama ang isang field residence at 5 Kingdom Hall. Meron ding 80 Kingdom Hall na may maliliit na renovation at 459 na projects ng pag-maintain ang nakumpleto. Nakasuporta rin ng LDC sa 38 projects ng disaster relief kung saan 25 Kingdom Hall yung nakumpuni. 80 bagong bahay naman ang naitayo at 671 bahay ang nakumpuni para matugunan yung mga pinsalang dulot ng lindol, mga bagyo at mga sunog. Isa sa mga proyektong ito ay ang bagong Kingdom Hall sa mabundok na lugar ng Mabuhay, Baungon, Bukidnon. Ang dating simpleng Kingdom Hall na gawa sa tabla ay isa na ngayong napakagandang gusali na nagpaparangal kay Jehovah. Isa pa ay ang itinayong Simplified Kingdom Hall sa isang malayong komunidad na nasa mataas na lugar sa Abas, sa Lapadan, Abra. At anong resulta? Yan, ganyan po mga kapatid. Sa napaka-abalang lungsod naman ng Cebu, mahirap humanap ng mga appropriate na lugar para makapagtayo ng Kingdom Hall. Kaya anong ginawa ng LDC? Bueno, bumili sila ng isang buong second floor ng isang building. At ano ang kanilang ginawa? Kinonvert nila ito sa isang auditorium. Nakikinabang ngayon ang 4 na kongregasyon sa major renovation ng proyektong ito sa Trillium Residence sa Cebu. Humanga ang mga maintenance security personnel ng gusali, lalo na nang malaman nilang puro volunteers ang gumawa ng renovation. Ganito ang kanilang sinabi. Ang Kingdom Hall na ito ay hindi lang isang auditorium. Patunay ito ng pananampalataya, pagkakaisa at kasipagan. Mula pa sa unang araw hanggang sa pinakahuling detalye, kitang-kita ang dedikasyon ng lahat ng volunteers.
Humanga kami sa paglalaan nila ng panahon, sa bukas palad na donasyon at kooperasyon na naging dahilan kung bakit ito naging matagumpay. Yan po yung komento ng security group nung building na iyon. Talaga nakapagbigay ito ng kapurihan sa Diyos na Jehova, lalo na nung makita natin yung mga bagong Kingdom Hall na naging posible dahil sa mga kaloob na ibinibigay natin. Bukod pa sa gawain ng pagtatayo, nakaranas din ang Pilipinas ng mga bagyo, lindol, nitong taon ng 2025. Kaya napinsala yung maraming Kingdom Hall at bahay ng mga kapatid. Para matugunan ito, ang LDC kasama ang Disaster Relief Department ay mabilis na nag-organize ng mga projects para sa disaster relief. Isang halimbawa dyan, yung nakikita nyo sa picture, bahay yan ng isang brother sa Taytay, Palawan, na talagang nasira dahil doon sa bagyong Tino nang sinalanta ito noong November 2025. Sa pamamagitan ng organisadong pagbibigay ng relief, nagtulong-tulong ang mga voluntaryo para makumpuni at maitayo ang bahay. Kaya ang isang mahirap na sitwasyon ay naging pagkakataon para maipakita yung pag-ibig, pananampalataya at pagkakaisa ng organisasyon ni Jehova. Ano pa? Naging posible ang lahat ng ito dahil sa pagiging bukas palad ng mga kaloob ninyo, yung inyong mga donation. Pero nagpapatuloy pa rin yung gawain, mga kapatid, at nangangailangan ito ng patuloy na suporta. Ano yung mga pangangailangan? Meron pang 800 projects na gagawin sa hinaharap. Kasama dito yung 402 bagong projects ng pagtatayo at plano na bumili ng 223 properties para suportahan yung pagsulong na ito. Karagdagan pa, meron pang 142 malalaking projects ng renovation at 259 na maliliit na proyekto ng renovation ang nakaschedule. Kaya paano tayo makakasuporta dito sa mga gawain ito? Dahil sa dami pa ng gawain, maibiging tayong inaanyahan ni Jesus sa pamamagitan ng nakaaliw na salitang makikita natin sa Aklat ng Mateo, Kabanata 14, Talatang 18. Ganito po ang sinasabi, dalhin ninyo sa akin ang mga iyon. Kung mayroon kang kaloob, ito man ay panahon, kakayahan o lakas, paano ka tutugon? Paano tayo tutugon doon sa paanyaya ng Panginoong Yesus? Bueno, kung nais ninyong tumugon, ang isang paraan sa pagsuporta ng gawain ng pagtatayo ay halimbawa, ikaw ay baptized. Pwede kayong mag-fill up ng A2 application o yung Expand Your Theocratic Service. So, bukas ito sa mga baptized na mga publishers, brothers and sisters. O kaya naman, kung available ka na sumuporta sa malalayong lugar, sa loob ng mga ilang linggo o ilang buwan, pwede mong punan yung application for volunteer program or yung A-19. Available po ito sa ating website. Pwede kayong magpatulong sa inyong mga group overseers at sa mga elders. Basta piliin nyo lang, pag nandun na kayo dun sa form na yon, piliin nyo lang yung yes sa seksyong availability. Kasi kung naka-no yun, kahit na nag-fill up kayo, wala kayong matatanggap na invitation ng volunteering. Hindi naman kailangan na meron tayong experience o construction para makatugon tayo dun sa paanyaya nito. Iniimbitahan ang lahat na magboluntaryo, brother or sister man, na handa at may saloobing tulad ni Isaias. Kung hindi ka makakapagboluntaryo naman, pwede ka namang sumuporta sa mga gawain at pag-aalaga sa Kingdom Hall, katulad nung napanood natin sa video. Kaya nagpapasalamat ang buong organisasyon ni Jehova, lalo na ang Local Design and Construction Committee or group sa inyong taimtim na panalangin, bukas na donasyon at mapagsakripisyong saloobin. So again mga kapatid, kung nais nyo mag-volunteers, pwedeng donation, pwedeng magsimula sa Kingdom Hall, at kung gusto niyo ng mas malawak na pagtulong, ay mag-fill up tayo ng A2 application at A19 application. Yun lamang po, tumawag tayo sa ating chairman. Salamat Brother June Dolisora sa nakakapagpasiglang pagtatawid na yun ng update at salamat sa mga donation po ninyo. Dito na tayo sa last point, point number 9, pag-aaral ng Kongregasyon sa Biblia o CBS. Gawin natin CBS yung comments, clear, brief, and simple. Pangungunahan ni Brother Chito Orjona ang lesson 70 at 71 at babasahin to ni Brother Ezel Magpili.
Gaya ng banggit na hilingin natin sa Brother Isel, basahin ng ating aral 70. Ibinalita ng mga anghel na pinanganak si Jesus. Ang tagapamahala ng imperyo ng Roma, si Cesar Augusto, ay nag-utos na pabalikin sa kanilang bayan ang lahat ng Hudyo para magparehistro. Kaya umuwi sina Jose at Maria sa Bethlehem na pinanggalingan ng pamilya ni Jose. Malapit ng mga anak noon si Maria. Pagdating nila sa Bethlehem, wala na silang matuluyan, kaya sa kwarta na lang sila pumunta. Doon ipinanganak ni Maria si Jesus. Pinalot niya ng malambot na telang sanggol at inilagay ito sa sabsaban. Malapit sa Bethlehem, may mga pastol sa bukid na nagbabantay ng mga tupa. Bilang may nagpakitang anghel at napalibutan sila ng liwanag mula kay Jehovah, natakot ang mga pastol, pero sinabi ng anghel, "Huwag kayong matakot, may magandang balita ako. Ipinanganak ngayon sa Bethlehem ang Mesyas." Ang sandali ngayon, lumitaw ang maraming anghel na nagkasabi, "Purihin ang Diyos sa langit at magkaroon ng kapayapaan sa lupa." Pagkatapos nawala ang mga anghel, ano ang ginawa ng mga pastol? Nag-usap-usap sila. "Pumunta tayo sa Bethlehem." Umalis sila agad at pagdating doon, nakita nila sa kwadra sina Jose at Maria kasama ang kanilang bagong silang na sanggol. Namangha ang lahat ng nakabalita tungkol sa sinabi ng anghel sa mga pastol. Pinag-isipan at tinandaang mabuti na Maria ang sinabi ng anghel sa mga pastol. Binalikan ng mga pastol ang kanilang mga tupa at pinasalamatan si Jehovah sa lahat ng kanilang nakita at narinig. Okay, maraming salamat. Dito tayo sa nakaprint na mga tanong. Paano ibinalita ng mga anghel na ipinanganak si Jesus? Sige, Sister El. May isang anghel na lumitaw sa mga shepherds. Sinabi niya, huwag kang maging matakot. May masayang news ako. Ang Messiah ay born today sa Bethlehem. At lumitaw na ang daming mga anghel. Ang dami na nila. Sinabi nila, "Glory kay Jehovah sa langit at kapayapaan sa mundo." At nawala ang mga anghel. Okay, thank you. So, yun naman ang binanggit doon sa sunod na tanong. Sino ang nakita ng mga pastol pagdating nila sa Bethlehem? Sino bang nakita nila? Brother Mata? Nakita nila doon yung kwadra na doon nanganak si Maria, andun si Jose, at yung sanggol na si Jesus. Ayun, no? Yun ang senaryo ng nadatna nila, ano? At batay yung sa kapanganakan ni Jesus, ano? Diyan sa Isaias, paano binarawan ang function ni Jesus sa 9:6, ano, kung napansin ninyo, nang inihula na ipanganak siya. Meron ba kayong nakita dyan na batay dun sa hula kasi pinag-usapan natin yung pagkapanganak sa kanya. Prior ng kanyang kapanganakan o binabanggit ni Isaias na gampanan ni Jesus. Na dito sa baba, no? Yung sa mga teksto. Brother Isi, pakisuyo. Maraming taon before pa na mangyari ito, inihula na ni Isaias na ipapanganak ang isa na mamamahala at yun nga yung Mesiyas na si Jesus. Oo, no? Prior, napakatagal na nabanggit na yun, ano? Dito sa 1:8 no? Mag-ano lang tayo ng konting doktrina ng popular sa sanlibutan. Paano yung pinakita dyan na si Jesus ay hindi bahagi ng doktrinang Trinidad, particular, no? Para magkalong tayo ng ideya, no? Kasi pag-usapan, magkamisa pumapasok yung, sa katunayan sa ating isa sa mga paksa na talakayin sa Sabado. Yun ang paksa, Trinidad. Paano pinakita dyan? Sister Umali. Sabi ni Jesus, hindi ako dumating sa sarili kong pagkukusa,
kundi isinugo ako ng isang iyon. So, sa paniniwala ng iba, no, yung Trinity na iisa yung Ama, yung Anak, at saka yung Holy Spirit. Pero dito pinapakita na merong isa na nagsugo kay Jesus, kaya siya dumating dito sa lupa. Okay. Anong tama? Yan yun, no? Brother Junel? Pagkisuyo. Sa konteksto rin po, pwedeng ito lumalabas po yung John 3:16 at binanggit dito na si Jesus ay yung kaisa-isang anak ng Diyos. Na kumbaga, siya mismo yung ibinigay ni Jehovah. Kaya hindi pwedeng maging bagay siya ng Trinidad. Kasi kung siya ay bumaba para tubusin ng kasalanan ng sangkatauhan, sino yung matitira sa langit? Oo. Iba yung nagsogo sa sinugo, no? Magka-separate entity yun, ano? Kung ating titingnan. So may kaugnayan sa kay Jesus. Ano bang dating kay Maria nung banggitin na sa kanya ng anghel na pwede nating may matutunan? Batay dito sa last paragraph sa gitna. May binanggit dyan eh. At nasa Biblia din naman yun, ano? No? Na pwede natin di matutunan sa kanya. Pagka tayo, anong sinabi dyan? Anong ginawa ni Maria sa kanyang nabalitaan? Sa bandang gitna ng last paragraph. Brother Ezekiel, pakisayo. Una, sinabi nga ng mga pastol kung ano yung sinabi ng mga anghel kay Maria. Kaya ginawa ngayon ni Maria, sabi dito, pinag-isipan niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng mga iyon. Oo. So, tinanggap sa anghel mula kay Jehovah. Sino ba nagbigay sa atin din ng mga pagkain espiritual, may impormasyon mula kay Jehovah sa ngayon? Sino? Yun, Derek eh, anghel ano? Sa ngayon, sino? Brother Bart? Yung governing body po. Yon. Paano natin matulungan? Tama yun, si Maria, kapag ka nakatanggap tayo ng mensahe. Paano ang ating gagawin din? Brother Umali? Maganda yung dalawang susing salita doon sa kwento ni Maria sa 19, tinandaan at pinag-isipan. Ganon din sa local arrangement, kapag may letter, tagubilin na dumating sa governing body, tinatandaan din at pinag-iisipan ito kung paano susundin at i-apply sa congregation. Oo, no? Yun ang relevance doon, ano? Na nais nating matutunan, matularan kay Maria. Kung nais nating pagpalain ni Jehovah, no? Pero ba kayong nais na kitang punto na relevant sa ating pinag-usapan ng mga kapatid? Na nais nating bigyang pansin sa aral na ito? Brother Danny Calso, pakisayo. Si Maria at Jose ay napakagandang halimbawa sa pagsunod, hindi lang sa Diyos, kundi sa gobyerno. Kasi nung inuutos sa kanila na magparehistro doon sa kanilang bayan, nung panahon yun si kagampan na kumbaga 9 months na niya, Juda para mga anak, bibiyahe siya ng 150 kilometers. Mahirap ang biyahe na yun sa isang nagdadalang tao na talagang mga anak na. Pagdating nga niya doon, anak na Pero ang punto rito, maganda yung kanyang halimbawa, hindi niya kasi magpaparehistro So, ibig sabihin, sumunod siya sa gobyerno, yung utos na yon. Hindi niya sinabi na, buntis ako baka pwede, sa susunod na lang. Hindi, talagang siya isang magandang halimbawa sa pagsunod, di lamang kay Diyos na Jehovah, kundi sa utos ng gobyerno na hindi naman labag sa utos ng Jehovah. Oo, napakalaki na matutunan natin, Brother Tom. Maganda talagang tularan itong si Maria at si Jose sa pamilya, yung pagiging kontento. Bakit natin masasabing kontento itong mag-asawang ito? Isipin natin na yung magiging anak na Maria ay anak ng kataas-taasan, pero saan siya ipinanganak? Sa isang kwadra o sabsaban. Isipin na lang natin yung lugar na yon, hindi madali. Hindi sinabi ni Jose ni Maria na wala bang bahay na pwede ako matuluyan na merong aircon?
Hindi niya yun ginawa. Kaya matutularan din ng pamilya yung pagiging kontento. Okay, no? Doon, talagang super aircon pa yun, sobrang lamig. No? Kaya hindi na kailangan, no? Ngayon dito sa ating supplemental questions, ano? So, yung anong matutuhan natin mula sa ulat na ito tungkol kay Jehovah? Brother, Sister Charis, please. Doon sa reference po, may nabasa po ako doon sa isa sa mga bantayan. Alam mo ba, yung hindi lang po pala nagkataon yung pagpaparehistro na utos ni Cesar sa mga Hudyo noon, kundi katuparan din pala talaga ito ng hula sa Mikas 5:2 na sa Bethlehem ipanganganak si Jesus. Tulad ngayon na mga digmaan ng mga bansa, hindi lang din ito nagkataon. Alam nating hula ito. Kaya mas napapaisip akong mag-personal study pa kasi sa tulad kong mahina sa history, kailangan talaga ng pagsisikap kasi malaki ang ambag ng history para mas mapatibay pa natin yung pananampalataya natin. Tama na, pero yung relevance nito kay Jehovah, no? Nasa ating munang kunin yun. Ano ang matutuhan natin? Maganda rin yun, ano? Research, tama yun. Pero ano matutuhan natin kay Jehovah? Directly sa kanyang sa ulat na ito. Meron ba tayong natutuhan tungkol sa kanya? Brother Roy? Dito sa ulat ng Juan 8:42, si Jehovah ay maibigin sa sangkatauhan. Yung kanyang kaisa-isang anak, second in command, talagang inutusan niya bumaba sa lupa. Itong si Jesus naman, hindi nagreklamo, ama ko, ganda ng kalagayan ko sa langit. Tapos magpakahamak ako sa lupa. Nakita natin yung pagkamasunurin ni Jesus hanggang kamatayan. Sa mga pamilya na mahirap pero hindi siya nagreklamo doon, lalo siya naging masunurin kay Jehovah. Oo. So, yung pag-ibig, no? Pagmamahal ni Jehovah, no? Handa siya magsakripisyo. No? Alang sa ating kapakanan. So, yun ang natutuhan natin sa kanya. No? Sa pangalawa, yun ang practical value naman na pwedeng ikapit. Sa buhay natin, sa pamilya, kongregasyon at ministeryo. Pwede kayong mamili doon. Sister Atamusa? Yung sa ministeryo po, kasi pinakita po dito sa 1:8:42 na ang Panginoong Hesus po mismo, sinabi niya na hindi siya naparito sa sarili niyang pagkukusa. Lagi niya pong binibigay ang kredito sa kanyang ama. Ngayon din naman po tayo dahil tayo ay waring sinugo sa ministeryo para mangaral. Ano man po naging resulta ng ating ginagawa, hindi po yun sa sarili nating kakayanan, kundi sa nagsugo sa atin si Jehovah. Oo. Sister Basis, maraming salamat sa magandang punto. Dito nga nung ipinanganak si Jesus, isinugo ng Diyos na Jehovah yung mga anghel para ibalita sa mga pastol yung mga makikita nilang ginawa ng Diyos na Jehovah. Tayo rin ay pwede rin gamitin ng Diyos na Jehovah ngayon para sabihin din sa mga tao kung ano yung mangyayari sa hinaharap. So, malaking pagpapasalamat natin ito sa Diyos na Jehovah dahil ginagamit niya tayo para malaman ng tao kung ano yung gagawin niya sa hinaharap. Maraming salamat sa mga na punto. Dito na tayo sa Aral 71. Iningatan ni Jehovah si Jesus. Pagkasayo, Brother Isil. Sa isang lupain sa silangan ng Israel, may mga taong naniniwalang pwede silang akayin ng mga bituin. Isang gabi, may ilang lalaki mula sa silangan na nakita ng isang parang bituin nanginginig sa langit. At sinundan nila ito. Inakay sila ng bituin papunta sa Jerusalem. Nagtanong-tanong doon ng mga lalaki, nasaan ang batang magiging hari ng mga Hudyo? Nandito kami para yumukod sa kanya. Nabalitaan ni Herodes na hari ng Jerusalem ang tungkol sa magiging bagong hari, kaya nag-alala siya. Tinanong niya ang mga punong saserdote, saan ipapanganak ang haring ito? Sinabi nila, ayon sa mga propeta, sa Bethlehem daw ito ipapanganak. Kaya pinatawag ni Herodes sa mga lalaking taga-silangan at sinabi, pumunta kayo sa Bethlehem at hanapin ang batang iyon. Bumalik kayo dito at sabihin sa akin kung nasaan siya. Gusto ko ding yumukod sa kanya. Pero nagsisinungaling siya. Naglakbay ulit ang bituin, sinundan ito ng mga lalaki hanggang sa Bethlehem. Huminto ang bituin sa tapat ng isang bahay at pumasok doon ng mga lalaki. Nakita nila si Jesus at ang nanay niyang si Maria. Yumukod sila sa bata at niregaloan siya ng ginto, olibano at mira. Si Jehovah nga bang nagutos sa mga lalaking ito na hanapin si Jesus? Hindi. Nang gabi ngayon,
Sinabi ni Jehovah kay Jose sa panaginip, gustong patayin ni Herodes si Jesus. Tumakas kayo papuntang Ehipto. Doon muna kayo tumira hanggang sasabihin kung pwede na kayong bumalik. Agad na pumunta sa Ehipto si Jose at ang pamilya niya. Sinabi ni Jehovah sa mga lalaking taga-silangan na huwag silang babalik kay Herodes. Nang hindi bumalik ang mga lalaki, nagalit si Herodes. Dahil hindi niya mahanap si Jesus, nagutos siyang patayin ng lahat ng batang lalaki sa Bethlehem na kaedad ni Jesus. Pero, ligtas na si Jesus. Nasa Ehipto na siya. Nang mamatay si Herodes, sinabi ni Jehovah kay Jose, pwede na kayong bumalik. Bumalik sina Jose, Maria at Jesus sa Israel at tumira sa Nazareth. Maraming salamat, Brother Isil, sa mausin pagbasa ng mga parapo. Dito sa tanong, bakit nanganib ang buhay ni Jesus? Brother Carso? Dahil gusto ni King Herod ipapaptay si Jesus po. Tumpak. Ngayon sa sunod na tanong, karugtong, paano siya iningatan ni Jehovah? Dito kay, sige, dito muna sa kay Sister, Remblia. Iningatan po ni Jehovah si Jesus sa pamamagitan ng pagbibigay ng babala kay Jose sa panaginip na tumakas na papuntang Ehipto. Dahil po agad silang umalis, hindi po siya natagpuan ni Herodes. Natili po silang ligtas sa Ehipto hanggang sa mamatay si Herodes. At saka po sila pinabalik ni Jehovah sa Israel at tumira sa Nazareth. Ano bang kasing concern ni Herodes? Bakit gusto niya papatay ito? Ang Panginoon sa Mesiyas naman, ayon sa kanya, saan ipanganak ang Mesiyas? May idea sa Sister, sige, dito kay Sister Austria. Thank you. Kasi po, nabalitaan niya na may bagong ipapanganak na bagong hari. Kaya naging, na-alarma siya. No? So, yun. No? Okay, so dito sa mga kapatid, sa Mateo, kung basahin niyo yung Mateo 2:15, paano yung pinakita doon na hindi lang nagkataon na napunta sila sa Ehipto? Marami ng mga bansa na pwedeng puntahan. Ano bang napansin niyo doon? Na hindi lang nagkataon. Sister Vasquez? Lilia, pakisuyo. Hindi ito nagkataon kasi katuparan na ito ng sinabi ng Diyos na Jehovah na yung sa pamamagitan ng kanyang propeta na tinawag ko mula sa Ehipto ang anak ko. Kaya katuparan yun ng sinabi ng Diyos na Jehovah. So may kaugnayan sa mga bagay nito. Paano ba natin unawain yung Isaiah 55:11? Pagtangkang patayin lalo si Jesus in particular. Ayun diyan, no? Nakasipi. Sister O'Malley? Na walang makakahadlang sa layunin ni Jehovah. Kahit na sino pa man yan o kahit sa Herodes, hindi niya mahahadlangan yun. Oo, tama. So dito sa supplement question, sa 1, so yung ano naman matutuhan natin sa bagay nito, may kaugnayan kay Jehovah? Sa pangyayaring ito, nang gusto siyang ipapatay. Ay tingatan, Brother Bart? Gaya pang ginawa ni Jehovah, dapat po tayo makinig sa mga babala niya para maprotektahan tayo nito. Oo. Meron pa? Sister Libres, pakisuyo. Dito nga makikita natin na maingat na ginabayan ni Jehovah ang pamilya ni Jesus sa pamamagitan nga ng mga anghel at panaginip para matupad yung kanyang layunin. Pinapakita nito na kayang protektahan ni Jehovah ang kanyang mga lingkod kapag ginagawa nila ang kanyang kalooban. Tama, no? Yun. So, yung practical naman ng mga aral, no? Na pwede nating isabuhay sa pangyayaring ito. No? Personal, pamilya, kongregasyon at ministeryo. So, amili kayo. Ano bang matutunan natin dito sa ulat na to? Okay. Okay, Sister Romali. May matutuhan tayo kay Jose. Pinotektahan ni Jose yung kanyang pamilya. Sa katulad ng paraan, magagawa rin ito ng mga ulo ng pamilya o ng magulang sa kanilang mga anak kung tutularan nila si Jose na sumunod agad sa tagubilin tulad ng regular family worship. Makakatulong to para maprotektahan din yung mga anak
tulad ng masasamang kasama o masamang gawain. Okay, thank you. Sister Gazelle Arjona. Sa dito sa topic, binanggit na may mga lupain na niwala sa mga pwedeng akayin sila ng mga bituin. Parang kung titingnan, inakay nga ng bituin yung mga astrologo doon kay Jesus. So parang totoo yung paniniwala nila. Pero ang tanong, sino ba ang nag-akay sa kanila? Sa katulad na paraan, baka may mga paglalaan na binibigay sa atin. Pero ang tanong, sino ba ang naglaan nun? Baka tingnan natin kung yun ba ay makakakompromiso sa ating pananampalataya, hindi na tayo makadalo sa pulong, o kaya mawala yung katapatan natin. Oo. Thank you. Sister Vasquez. May punto pa. Ang Diyos na Yehova, kapag nangako, tinutupad niya. Tayo, kapag nasa larangan at nakausap natin yung may bahay, tinutupad din ba natin yung ating mga pangako sa pagbabalik sa kanila para i-RB o kaya i-Bible study? So dito makikita kung tinutularan natin talaga ang Diyos na Yehova. Oo. Gandang paalala din yun, para sa ating lahat. Meron pa kayong nakita na ma-apply sa ministeryo, kongregasyon, at pwede nating sa buhay, sa pamilya? Brother Nuestro, pakisayo. Ang isa sa natutuhan natin, lalo ako yung hinighlight ng tema natin ngayon na si Jehovah ay talagang binanggit dito na walang kagaya tunay na Diyos. Kasi doon sa key text na ginamit sa Isaiah 46, gagawin ni Jehovah ang lahat ng pasya ko. Pinatunayan niya na wala nakahadlang para matupad yung layunin na Mesias. Ngayon, marami nakakatakot na bagay na darating. Pero sinabi ni Jehovah, magtiwala kayo, ililigtas ko kayo, at marami pang pangako. So, papatunayan ng temang ito na walang kagayang Diyos si Jehovah, tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kailangan pinaka-ultimate, anong event na talagang maasahan natin si Jehovah ng proteksyon? Katulad ng ginawa niya kay Jesus. Anong event yun? Na talagang diyan natin makikita. Brother Nolan, pakisuyo. Event na yun po sa April 2. Pagbulay-bulay po tungkol to sa hain pantubos na ibigay sa atin ni Jehovah. Oo, kaya pinoteksyon si Jesus. Pero particular sa ating inasahan, makita natin proteksyon ni Jehovah. Anong inantiyan nating napakalaking event sa buong daigdig, na makita talaga natin yung proteksyon ni Jehovah na kaya niyang gawin yun, gaya ng ginawa kay Jesus para maiwasan ang kamatayan. Kailan yun mangyari? Na makaasa talaga sa kanyang proteksyon. O Roy, Brother Roy. Mangyari yun sa dakilang araw ni Jehovah. Doon magtutuos ang lahat. Makita natin na actual ang protection niya. Oo, sa Armageddon. Hindi pa natin makita yung ngayon mayroong mga protection na hindi natin masyadong Pero yung physical manifestation, ng protection ni Jehovah, diyan natin makikita. Makikita diyan ang kanyang pagka-Diyos. Maraming salamat sa inyo mahusay na mga kapatid. Paumanin sa hindi natawag. Maraming salamat sa pangunguna ng pagtalakay sa CBS, Brother Chito Arjona, at sa tagabasa, Brother Ezel Magpili. Ang bilis ng oras, nakakapagpatibay yung espiritual na pagkain na binigay ng Diyos nating si Jehovah ngayong gabi. Marami tayong natutunan, marami tayong bubulay-bulayin. Pero meron ba kayong espesipikong punto na gusto nyong i-apply, gusto nyong bulay-bulayin, gusto nyong pag-aralan pa ng higit? Mula doon sa mga program na tinalakay natin. Sinong gusto mag-comment, mag-share? Meron pa kayong espesipikong punto na gustong i-komento? Mula sa kayamanan, mula sa salita ng Diyos, hanggang sa pamumuhay? Sinong gusto mag-share ng comment nila? Ano kaya yung mga punto na nakakapagpatibay? Sister Lydia Maglangit sa gilid, pakisuyo. Doon po sa pinag-aralan natin sa CBS, Lesson 71, doon sa
ministry na kahit may opposition, tinutulungan tayo ni Jehovah o tinutulungan niya yung mga lingkod niya na maipagpatuloy pa rin yung gawain natin. Kaya kapag nagtitiwala tayo at sumusunod kay Jehovah, makakasigurado tayo na alagaan tayo ni Jehovah, gagabayan kahit may mga panganib o problema. Salamat. Nakakapagpatibay yun. Sino pa ang gusto mag-share? Brother Ezekiel magpili sa gitna, pakisuyo. Bagaman kayang alamin ng Diyos na Jehovah yung lahat ng bagay, minsan hindi niya ito ginagamit. Kaya ano punto nito para sa atin? Doon sa Isaiah 45:11, hindi natin ko questionin yun. Kaya wala tayong karapatan questionin kung ano yung dapat gawin ni Jehovah. Tama. Magandang application yun. Sino pang gusto mag-share? Sister, Brother J. Calso sa likuran. Pakisuyo. Brother J. Calso. Maganda rin yung napag-usapan natin doon sa pamumuhay na yung sa kay Jehovah lang tayo makakaasa ng tulong. So nakita natin dito na maraming mga problemang mararanasan tayo. Pero ang tanong, pag may problema na ba tayo, iiwan natin si Jehovah? Kasi yung nagiging common ng ilang Kristiyano na pag nagka-problema ako, iiwan ko na si Jehovah. Pero dito sa pagkakatong ito, pinagtitibay tayo na anong dapat natin gawin sa kabila ng problema, huwag tayong tumigil kasi alam naman na susuklian ni Jehovah itong bagay na ito. Salamat. Magandang point yun. Kaya next na midweek meeting, ano yung mga abangan natin? Halimbawa, next week, ano yung pakinabang sa'yo kapag inalam mo at sinabuhay mo ang tinuturo sa'yo ni Jehovah? Ano yung pakinabang doon sa pinakamahalagang araw ng taon? At ano yung matututunan natin sa isang bata? Sino yung bata na yun? Next week, alamin natin. Kaya hanggang dyan nagtatapos ang ating pagpupulong. Gusto nating pasalamatan, purihin ang Diyos na Jehovah. Magagawa natin yan kung tatayo tayo, kung angkop, at awit ng papuri. Ang awit bilang 148. Ang title, Laan ni Jehovah ang Kaligtasan. Mula sa 2 Samuel 22:1-8 at closing prayer natin si Brother EC Pahariliaga. Pakisuyo.